Kailangan marinig ng buong sambayan ng Pilipino ang ating pag-uusapan ngayon. Subukan kong magpahinahon para, I'm always saying that. Alright, my Perez, thank you very much. Gina and Corazon. Tuloy na tayo mga palangga. So, the other night, I think, in-expose ko sa inyo ang yung audio video o audio message ni Liza Ahas Arenta Marcos kung saan siya po ay nakiusap sa asawa ni then DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. Na si Louie o Maria Lourdes Barcelon. Alright? Ngayon, din sa kakapapasok pa lang at kakilala pa lang sa akin, pwede nyo balikan yung sa part 1 natin. Pero, ngayon po may nakuha tayong detalye. Kumbaga, detailed, okay? Sa ating mga informante na suka-suka na dito sa katarantaduhan ni Liza Marcos at ni Puting Jr. So, ito pong extraction o pandurukot sa mga bata, minor de edad, 2 bata mula sa kanilang tinukot, inagaw sa kustodiya ng kanilang ina, ay isa pong high crime, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito po ay pag-agaw sa karapatan ng ina na yung pangangalaga ng kanyang anak ay inagaw sa kanya ni Liza Araneta Marcos. Ginamit ni Liza Araneta, ulit-ulitin ko mga kababayan, ang First Lady Ahas, ginamit ang kapangyarihan, ang koneksyon para dukutin illegally ang mga bata. So, papakinggan uli natin. Okay? Ang isyong ito, nagkaroon ng pag-aaway ang mag-partner. Kasi itong si Francis Chua at ang kanyang partner ay hindi sila kasal. Right? Pero may anak silang 3. Okay? Konting background lang, itong si Francis Lloyd Chua, mga kababayan, ay kaibigan ni Liza at ni Marcos Jr. at ayon sa ating informante, kasabwat sa mga illegal activities nila sa loob ng gobyerno. Umakamal ng milyon-milyon o maybe billions now, lalo na ngayon, na minamaniobra ni Liza Marcos o Liza Araneta. Magkatuwang sila. Actually, maraming personalities involved here. Dito sa pangdurukot o pagkumpas ni Liza, pag-mastermind, sangkot po dito ang AFP or yung ISAF. Okay, under ISAF. Sangkot po dito ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, Department of Justice, Philippine Consulate General in Turkey. Okay? Si Liza, si Chua, si Marcos Jr. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ang gobyerno ni Puting Jr., ni Marcos Jr. ay isang malaking sindikato. Napag-alaman ko mga kababayan na ang nanay ng mga bata, which is ang biktima, ay naninirahan na sa Turkey. Okay? Dahil nga meron silang pag-aaway ng kanilang asawa, not asawa, ng kanyang partner na si Chua. Okay? Mag-aaway sila. So in 2021, nasa Turkey na itong nanay at ang kanyang anak. 3 anak niya doon kay Chua. Okay? Actually, meron siyang 4 na anak, pero anak niya kay Chua 3. Alright. So, mga palangga, itong mga impormasyon na ito, galing ito sa mga concerned people na nakapaligid din kay Liza Marcos dahil sukang-suka na sa ginagawa niyang high crime nga at illegal paglabag sa karapatang pantao, paglabag sa batas, lahat na. So, 2021, ang ina, okay, ina ng mga anak ni Chua ay nasa Turkey na. Okay? So, mayroon silang nagkiklaim itong si Chua ng
kustodiya ng kanyang anak. Alright? Na gusto niya siya ang mag-aalaga sa anak. Pero, actually, nasa custody ng nanay, siya yung may karapatan dahil mga minor age pa ang mga bata. So, kaya nabitbit niya yung mga anak niya noong 2021 sa Istanbul. Come 2022, February 2022, yun yung pinarinig kong boses sa inyo ni Liza Ahas Araneta Marcos na nakiusap po siya sa asawa ni DFA Secretary nung time na yon, Teddy Boy Locsin Jr. Nakiusap o kinasabwat niya. Paparinig ko po uli sa inyo para mas detalyado. Doon sa mga nakanood sa part 1, mas intense ang ating information ngayon. Okay, here. Play natin muna ang boses ni Liza. Again, ang boses niyang ito ay tinawagan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Okay? Para tulungan ang kanyang kaibigan na kasabwat sa mga illegalities na si Francis Chua para dukutin ang mga bata at ang isa pa i-extradite o dukutin pati ang nanay. Yun yung additional information natin. Hindi lang ang mga bata ang gustong ipadukot ni Liza, kundi pati ang nanay kasi ayon sa ating napag-alaman ay may impormasyon o baka may impormasyon. Itong nanay na magkasabwat, si Liza, si Chua, at marami pang mga sindikato. Ito na po ang audio. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my healthy look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul. Right? So, Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But, yeah, that's it. So, I hope to see you soon. Hi, Louie. Okay. Narinig niyo ba? Maliwanag ba sa inyo yon? Okay po ba? Right. Ngayon, mga kababayan. Sabi ni Unos, nakalimutan mo yung Okada. One at a time palangga, hindi ko nakakalimutan yan. Yung boses na yon, Pebrero, taong 2022. Kung narinig ninyo ang sinabi ni Liza, itiwanan natin ulit, na sinabi niya, "Hi Louie," ang tinatawagan po niya asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA Secretary. "How are you? I'm here in Bacolod campaigning for my hobby with Marie Chris." And, may iba pa siya makasama. Whoever. Okay? Sabi niya dito, "The reason why I called you is I have a favor to ask you. Sabi niya, we gave na to Mila, but syempre, iba pag tumawag ka, di ba? Magaling siyang magdrama na parang pa-sweet-sweetan ang demonya." Sabi niya, "Good friends of us, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, Turkey, so he went to court." Okay? Ang ibig sabihin nito palangga, si Chua ay nag-file, okay? Nag-claim siya nag-file siya ng parental abduction sa nanay ng kanyang mga anak. Okay? Tapos nag-file din siya, parental abduction pa lang nung time na yung tumawag si Liza. Nag-file siya sa court, kaya pinaburan daw siya ng korte sa tulong ni Liza Marcos, syempre, sa pag-peke ng mga lahat. Okay, later on, maluloka kayo kung ano pa ginawa ni Liza.
Sabi ni Liza, the judge issue an order in his favor. So, now we're having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So, Mila has all the documents. So, I won't bore you with the details. But if you could, sabi niya, na kay Mila, yung binasa natin kanina, ay kahapon pala, okay, yung Milagros na taga-DFA. Sabi niya, and just give a little push, everything is above board. So, naayos siya na ang mga dokumento. Sabi niya, don't worry, I'm very good at that. But, yeah, that's it. So, I hope to see you soon. Okay? So, mga kababayan, inayos niya February 2022. Ngayon, ano ang nangyari dyan? February, hindi pa presidente si Kuting. March, April, gusto ko lang maging sunod-sunod ito, mga palangga. Right? March, April, May, June, April, mga kababayan, dahil hindi na-push for whatever reason, hindi pa na-extract yung mga bata during that time, dahil ang kinaso ni Chua ay parental abduction. So imagine mo, kinasuhan ang sariling nanay na inabduct daw, pero hindi naman inabduct kasi umalis ang mga bata, umalis ang mag-ina dahil nga may right siya bilang isang ina at nasa peligro yung kanyang buhay. So mga kababayan, April of 2022, imagine that voice call ni Liza ay February yan of 2022. April 2022, finailan ng panibagong case ang nanay ng mga bata. Ang pinail po sa kanya ay maliban sa parental abduction, human trafficking. Okay? At what else? Human trafficking at extraction here. Okay? Human trafficking and also pinailan siya ng large-scale illegal recruitment. Okay? Nung 4 na bogus na tao. Okay? Large-scale illegal recruitment. Okay? 2 yung case. Dali natin. Abril, pinailan siya sa tulong ni Liza Araneta Marcos. At yung 4, napag-alaman natin, yung 4 na nag-file ng large-scale illegal recruitment ay mga taong bogus 4. Ibig sabihin, walang personang ganon ayon sa ating impormasyon na nakuha. So, nag-invento si Liza, kaya dapat managot ang puwaka ng inang babaeng ito sa batas. At dapat sabi kong kung may bitay, mga palangga, yun ang nararapat na parusa sa kanya at ang kanyang mga kasabwat. So that was April. So dahil naging presidente na nga sila, di ba? Naging presidente na si Kuting, mas lalong lumakas ang kanilang pag-aabuso sa batas. So itong 4 na bogus na ito na inimbento nila, the reason why pinailan ng kaso, itong nanay, actually it's not dahil i-extract ang mga bata. Para maiuwi siya sa Pilipinas, para gurgurin. Bakit siya gurgurin? Kasi ang kanyang partner at si Liza at ang iba pang mga personalidad, hindi na muna natin babanggitin para hindi maalarma. Mga kababayan, ay gusto siyang pauwiin nga para gurgurin. So, paano siya mapapauwi? Again, siyempre, kapag ikaw ay pinailan ng kasong gawa-gawa ng kaso, fabricated crime, katulad ng ginawa nga sa akin ni Liza through Taberna. You know that. Pero hindi na ako lalayo. Pinapaalala ko lang sa inyo. The same pattern. Siyempre, nasa Turkey, itong nanay, I hope nanonood siya. Manawagan tayo, sana magsalita siya, sana tumapang siya, para marinig ng buong mundo. Kasi yung mga information na ito na kukuha natin, ito yung mga taong naaawa sa kanya na hindi niya kilala. So anyway, mga kababayan, syempre, mayroong hearing na binigyan na ng subpoena, tapos hindi siya nakasipot kasi nga nasa Turkey siya. Diba? So hindi siya nakasipot,
nag-issue ngayon ng warrant of arrest. Okay? Warrant of arrest para madukot na siya at ang kanyang mga anak pabalik sa Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, okay. Extraction, tingnan ko lang yung ating dokumento. So dumating na po yung buwan ng Hunyo, yeah, wait a minute. June of 2028, nabanggit ko to kanina. June 2028 ay hindi pa rin nadudukot itong nanay at ang mga bata. Kaya nag-follow up itong RTC na maraming bayaran dyan sa RTC, mga palangga. Right? Ang sabi dito, nag-order. Before this court is a manifestation and motion dated June 28, 2022, filed by the prosecution praying that an order be issued directing the Department of Foreign Affairs to cancel the Philippine passport of the mother of the children. So, ayan, pinag-usapan niyo. So, pinapakancel na ngayon ni Lisa, ni Chua, at ang kanilang mga kasabwat sa DFA. Alright? Bago pa umupo si Kuting. So, kasabwat dito, si Teddy Boy Locsin at ang kanyang asawa. Kaya ito, naririnig nyo, kailangan nyong sagutin ang taong bayan at kailangan ninyong magbayad sa mga kasalanan ninyo sa pagpaparusa sa isang ina at sa kanilang mga anak, sa kanyang mga anak, na very traumatic experience ang ibinigay ninyo sa kanya. So, ulitin natin, June 28 ay pinakansila ng RTC ang kanyang passport. Alright? So, true enough, kinancel nila. Ano nangyari dito? Okay? Extraction, ito. So, hanggang sa July 12 nga, mga kababayan, ay, again, sa pakikipagsabwatan ni Henry Bensurto Jr., Assistant Secretary ng DFA during that time. This is July 12, 2022. At itong si Bensurto na to, si Henry S. Bensurto, ay itinalaga na yan. Kabayaran dahil nakipagsabwatan siya kay Lisa, yan po ay naging ambassador na ng Turkey after nilang tinanggal yung dating ambassador na si Algabre. I'll talk about that later para hindi tayo malito. Okay, July 12 of 2022, ito po ay pinush ni Bensurto Jr. ang Office of what? Consular Affairs. Alright? Ano sabi dito? OCA, Office of Consular Affairs, respectfully informs the Acting Secretary of Foreign Affairs that RTC Branch 108 of Pasay City issued a court order dated 4 of July directing the department to cancel the Philippine passport of the mother of the kids. Ngayon, mga palangga, pinakancel nila. Alright? So that was July 4. July 12 yung utos. Okay, fast forward na tayo. Okay? Fast forward na tayo, mga kababayan. Dumating ang panahon ng... Teka, wait. Dali Okay. July. Okay? Pagdating ng July na yon, mga palangga, ay nireport pa ng kampo ni Lisa sa Interpol itong nanay para lalong magipit. Para gipitin at talagang mahuli or ma-extradite pabalik ng Pilipinas. Pero good thing hindi naman nagwagi yung kanilang paglagay sa Interpol. For whatever reason, hindi nila nadukot yung nanay. So ngayon, mga kababayan, okay? Sabi ko nga, napakahayop nitong si Liza Smugs na ito. Alright? Maliban dito sa custody case na final nga nila, then meron pang what? Meron pa pala silang final dito sa nanay ng RA 9260, yung what? Anti-violence against women and their children. Imagine nyo? Ito yung pinamumunuan ni Ontiveros dyan sa Senado, di ba? Dapat isama ni Ontiveros to sa kanyang investigation kung talagang para sa bayan. Okay, mas-segue ko lang.
So ngayon mga kababayan, lingid sa kaalaman ninyong lahat. Dahil kinansil na nila ang pasaporte ng nanay. July 17 ay pinlano na ni Liza Marcos, ni Chua, ang extraction o pagdukot sa mga bata. Okay? Okay. So again, ito mga palangga, July, bear with me kasi kailangan ma-deliver ko ng bonggang-bongga ang ating mga information. Okay, July 17, mga kababayan, Sunday, July 17, 2022, ay lumisan ng Pilipinas ang mga miyembro o ang ISAF na kinuntsaba ni Liza, ni Tor. Sino si Tor? Yung kasapat ni Lisa Smugs, si Chua, ito, teka, ko lang. Dali Sana yung walang yan. Okay. Hindi natin mapakita. Hanapin ko lang yung itsura niya. Okay. Anyway, si Marcy, okay, sige, wag na lang muna. Okay. So, umalis ng Pilipinas noong July 17 ang mga kinasabwat ni Liza para dukutin ang mga bata kasama ang kanilang nanay. Okay? So, anong nangyari, mga kababayan, dumating sila sa Istanbul. Okay? Para nga dukutin sa order ni Liza. Naaalarma siya, natatakot siya na maraming hawak na ebidensya ang nanay na magsasangkot sa kanya sa kanyang mga illegal activities, sa kanilang mga katiwalian ni Chua. Kaya kasama po, ayan, Marcelino Cotamura, okay? Yung si Tor na sinasabi ko, na pinakita ko sa inyo ang picture na nakaraan. So ngayon mga kababayan, July 17, dumating sa Istanbul ang grupo ng ating mga ISAF military sa Pilipinas, or we call it military attaché. Ngayon mga kababayan, noong July 19 of 2022, dahil nga ang mga inutusan ni Liza na mga military attaché para dukutin ang mga bata, pati ang nanay, ay nasa Istanbul na. Doon ngayon natin ipapasok yung boses ni Social Secretary Bianca Zubel, okay? Na pinipigilan niya o humingi siya ng tumawag siya kay Liza na i-hold muna ang pagpalit ng mga pwesto sa ISAF. Okay, pakinggan natin muna para mas ma-explain ko ng gusto. Ito po ang boses ni Bianca Zubel. Okay, wait. Here, Social Secretary Bianca Zubel, go. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Okay, mga kababayan. So narinig ninyo. So yung date na yan, yung boses na yung audio voice na yan ni Bianca Zubel ay July 19 of 2022. Sinasabi niya dyan na wag munang magpalit ng, okay, wag muna magpalit ng chief ng ISAF kasi nga nasa Turkey, nasa Istanbul na ang mga military attaché na inutusan nga nila na dukutin itong mga bata, pati ang nanay actually, para pabalikin sa Pilipinas para magurgur nila. So, yun yung scheduled nga ng turnover between Major General Niimbra, okay? At papalitan ni Brigadier General Teofilo, okay? Na magiging chief ng ISAF. Ngayon mga kababayan, pinapahold niya, di ba?
At ang nangyari dito, mga palangga, nung nalaman, okay, after a couple of days, nung nagkaroon na ng pagpapalit ng chief sa ISAP, ay nalaman nga ni Brigadier General Teofilo na yung pagpapadala sa mga military attaché ni Lisa, ni Tor, okay, yung alias Tor, and also ni Chua, dahil magkakasabwat sila, ay unauthorized o illegal, na walang travel order mula sa AFP at sa DND. Walang aprobadong travel order. Yun ay talagang ginawa ni Liza as Araneta. Inabuso niya yung batas, inutusan niya yung mga taga-ISAP, yung mga military attaché, dahil nga umiikot ang kanyang kipay. Dahil idadrag siya, not idadrag, dahil maari na ang nanay ay may ebidensya na magbubulgar sa buong mundo kung gaano kademonyo o nilapastangan ni Lisa ang batas kasama ang kanyang mga kasabwat. So nung nalaman ni Brigadier General Teofilo na unauthorized yung pag-deploy nila doon sa mga military attaché sa Turkey para nga dukutin ang mga bagets, mga palangga, and also mga kababayan, even the ambassador that time na si Mariel Algabre ay nagtawag din, okay? Tumawag din, in-inform niya ang AFP na bakit may mga military attaché sa Istanbul na hindi nakipag-coordinate sa kanila or illegal. At sinasabi ng mga military attaché para dukutin ang mga bata, sinasabi nila sila ay inutusan ni Liza Araneta Marcos. Ngayon, mga kababayan, grabe, alright? Ang sinasabi ng ambassador ay ang sinasabi ni Teofilo na baka magkaroon, okay? Baka magkaroon ng epekto ito sa relasyon ng Turkey at ng Pilipinas kasi nga Turkey government. Kasi mga kababayan, ito ay what? Illegal. 'Di ba? Hindi siya sa tamang proseso. Illegal na ginawa ni Liza Ahas Araneta Marcos. Ano ang nangyari doon? Dahil nag-resist si Teofilo at itong pangalan nito, yung dating ambassador, okay, si Algabre, later on ay pinagtatanggal sila sa trabaho. Alright? Not only that, okay, ang eksena dito, mga kababayan, dahil nga itong si Teofilo ay iniiwasan niya na hindi magkaroon ng problema ang Pilipinas at ang ating ang government ng Pilipinas at ang Turkey, mga palangga, ay inano niya itong extraction na to na dapat hindi ito ituloy kasi nga bawal ito. At bawal, talagang bawal. Paglalapastangan sa batas, paglalapastangan sa karapatan ng mga bata, sa karapatan ng kanyang ina. Ngayon, nagalit si Liza Ahas, galit na galit ang Jutang Jimenez. Kaya naman, mga kababayan, tinanggal si Brigadier General Teofilo. 3 months lang siya nag-serve. Actually, barely 3 months lang siya sa opisina dahil siya ay ginawa niya ang kanyang trabaho. Dahil siya ay inisip niya na ang gobyerno ng Pilipinas at ang gobyerno ng Turkey ay magkakaroon ng backlash o hindi pagkakaunawaan kung gagamitan ng dahas o abusuhin ang batas sa pagdukot ng mga bata at ng nanay. So, tinanggal yon. Si Mr. Sana magsalita ito mga military person, yung mga high-ranking officials natin, you know? I don't know. Hanggang kailan kayo magdidis, mga sir, mga ma'am? Isang babaeng ahas ang kumukontrol sa inyo. So ngayon, mga palangga, ang nangyari dito, ang isang mataas na general na ginampanan niya ang kanyang trabaho at hindi ipatupad ang utos ni Lisang illegal, tinanggal pa sa kanyang trabaho. At I believe, mga kababayan, pati yata yung mga inutusan niyang military attaché ay pinagtatanggal niya rin later on. Pero mga palangga, ang nangyari dito,
Di ba kanina, natandaan nyo, July 17, pumunta ang mga military attaché para dukutin ang mga bata. August, September, October, November, December, January, hindi pa kaagad-agad nadukot pala ang mga bata pauwi ng Pilipinas. So from doon ang mga ang mga military attaché. But ano ang nangyari? Noong August of 2022, mga kababayan, nabanggit ko kagabi, sa dormitoryo ng mga bata ay pinuntahan ng military attaché ng mga kasabwat sa Philippine Consulate General ang dormitoryo ng mga bata at nilinlang ang mga bata, tatlong anak ni Chua, na imimit lang kanila yung kanilang tatay, di ba? At ibabalik din sila sa kanilang nanay. Yung dalawang bata, during that time, 8 to 9 years old. Then, yung mas matanda, okay, nag-resist niya, hindi siya sumama. Kasi, alam niya na yun, may isip na siya. I think 13 yung bata. I don't know. Mga ganun yung edad. Alam niya na yung kaguluhan ng magulang niya. So, yung dalawang bata na mas, na minor de edad din, yun yung naniwala na hiramin lang sila ng kanilang tatay. Nandoon din si Chua. Kasi planado na ito eh. Tapos, pero ongoing din ang battle nitong mga bata at ng nanay doon sa Turkey about related to this issue. So ngayon, from August ay nakuha sila, na-abduct ang mga bata. Pero doon sila sa Turkey, nakatira pa rin, temporarily, habang tinatago sila sa kanilang ina. At ongoing ang battle nila doon sa bansang Turkey. Pero wala na sa kustodiya ng nanay itong dalawang bata. Hindi niya alam kung nasaan. Alright? Come January of 2023. Okay? January of 2023, to be exact, January 6 ay nagkaroon ng hearing doon sa Turkey para nga dito sa mga kustodiya ng mga bata, mga palangga. Okay? At during that time, active pala yung travel ban ng mga bata. Travel ban. Okay? Hindi makatravel ang mga bata from August nung sila ay kinuha sa dormitoryo hanggang January 6. Then January 7, I don't know kung anong ginawa ni Lisa at ni Chua at ang mga kasabwat sa Turkey government. Na-lift yung ban nung January 7 of 2023, kaya naman ang dalawang minor de edad ay dinala po sa Pilipinas hanggang ngayon. Inilayo sila sa kanilang ina. Okay? Pero hindi natatapos ang kalbaryo ng mga bata. Yung traumatic experience na kinuha silang sapilitan, yung isang panganay na anak ay nagre-resist dahil ayaw sumama sa kanyang tatay dahil alam niya na nasa peligro yung kanyang buhay. You know what I mean? So, nangyari doon mga palangga, eager na eager si Lisa na talagang i-extradite ang nanay. At ang nakikita natin dyan, para gurgurin. I believe, based on sa mga information natin, it's really not about the kids. Kumbaga, ginamit lang ang mga bata para i-extradite itong nanay kasi maaring o maraming alam sa illegal na gawain ni Liza Araneta Marcos. Kung naririnig ako ng mga military, naririnig ako, okay, the eldest resist, sabi ni Ina Tupas. Baka si Ina, mukhang alam ni Ina, di ba? Yes, nag-resist siya, hindi siya sumama. Mga palangga, kung naririnig ako ng mga military, ng mga pulis, ipagpapatuloy niyo pa ba ang suportahan ang gobyerno ni Marcos Jr. at ang asawa niya na magkasabwat sa pagdukot ng mga bata at pag-fabricate o gumawa ng crime, ng kaso at nag-file ang mga apat na bogus laban dito sa ina para magipit itong nanay para maiuwi sa Pilipinas para gurgurin ni Lisa.